Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi mga kapuntos, at sa gabing ito tuloy po tayo sa ating special episode sa gabing ito. At sa gabing ito, ang topic ko po ngayon, ito ay patungkol doon sa pandarayang ginagawa ng mga Seventh-day Adventist para ipalitaw na ang 666 daw sa Revelation 13:18 ay tumutukoy daw sa Vicarious Filidae. Ngayong wala namang supporting Bible scholar ang sumusuporta sa kanilang paliwanag, kanila pa rin iginigiit. At dahil dyan, napansin ni Kabornok ang pandarayang ito at tinampok sa kanyang video. Ating panoorin kung paano dinadaya ng Seventh-day Adventist in the person of Cesar Dizon ang Revelation 13:18, kung saan ibinibilit nila na ang 666 daw ay Vicarious Filidae. Ating panoorin ang video tampok na ito. Ikatlong punto. Sabi ni Kabornok, lalabas bang 666 ang Vicarious Filidae? Ating alamin. Ang ginawa na naman ni Kabornok, dinoktor-doktor na naman niya para lang huwag lumabas ang 666. Bakit? Ito, Vicarious Filidae. Ang ginawa niya, ang Vicarious kapatid, kinuha niya lang ang AR, nilagyan niya ng 110. Ang ginawa niya, ang Vicarious kapatid, kinuha niya lang ang AR, nilagyan niya ng 110. Ayun, sa video na ito, ipinapalitaw ni Cesar Dizon na sa Vicarious ang kinuha daw ni Kabornok ay yung AR lang at nilagyan ng 110. Wala akong maalala na yung sinabi ni Kabornok eh. Ang alam ko, ang sinabi ni Kabornok, ang sinabi niya ay yung VI pag magkatabi yon 6. Tapos yung Rios, yung IV pag tinabi yon ay lilitaw ang 4. Hindi siya 6 kasi yung kwenta kasi niya sa reason doon 6. Sabi niya, dinoktor-doktor daw ni ni Kabornok. Ate, panoorin kung paano yung beltahan ni Kabornok. Kaya kung inyong kwintahin, ang D500, ang I is 1, so 110 plus 53 plus 500 at 1, lalabas 664 lang. Kulang ng dalawa para maging 666. Bakit hindi lumabas na Vicarious Filidae 666? Ang ginawa niya kasi, hindi niya kinuha, kapatid, itong V. Hindi niya rin kinuha ang I. Hindi niya kinuha ang equivalent meaning ng I dito. Hindi niya rin kinuha ang equivalent V dito. Ang ginawa niya, kinuha niya lang ang AR na tinutal niya agad ng 110. Grabing taong ito. Grabing taong ito. Grabing taong ito. Iyan o, ang kinuha niya AR lang ng Vicarious. Mr. Kabornok, paano mo mabasa ang Vicarious kung AR lang? Paano mo mabasa ang Filidae kung IL lang? Nako! Huling-huli talaga. Ito talagang taong ito manluloko. Nako. Ay, nako. Ikaw, manluloko ka talaga. Huling-huli ka na. Grabe, binax ko daw yung AR. 110 daw yung AR. Nako, ay, grabe talaga itong taong ito para makalusot lang, ito, kung nakikita niyo sa slide niya, ayan, Vicarious, yung AR, binax niya yung 110. Yung 110 na tinutukoy dyan, sa buong Vicarious, 110. Manluloko talaga itong taong ito, no? Tapos yung IL, 53 daw yun.
Naku talaga, manloloko. Yung Philly, ha? Yung F-I-L-I-I, yung kabubuan nun, 53 yung value nun. Naku, itong talagang taong ito, manloloko. Kaya halatang iniba ni Cesar Dizon Jr. ang computation natin kasi takot siya sa katotohanan. Ayun, ako sang-ayon ako doon. Takot talaga si Cesar Dizon sa katotohanan. Kaya niya iniba. Actually, sa video na ginawa ni Kaburnok, hindi naman niya kinuwenta yung AR na 110 eh. Hindi niya kinuwenta yung ganon. Mas maganda siguro ating panoorin kung paano kinuwenta ni Kaburnok yung Vicarious para makita ninyo na hindi niya ginawa yung sinasabi ni Cesar Dizon na AR lang 110 na at IL 53 na. No? Napakasinungaling talaga po sa Batista. Ating panoorin kung paano yung kinuwenta ni Kaburnok. Narito po. 166 pa ang lalabas kapag ikwenta ang Vicarious Filidae. Tingnan natin mga kapatid. Ito po yung Vicarious Filidae. Yung letter U ay pwede pong gawing letter V yan. Ano? Yung Vicarious Filidae ay magiging Vicarious Filidae. O ayan ha, tinan ninyo ha, pasinin ninyo ito ha. Yung Vicarious kasi, kapag sila magsabi nung, kasi yung V kasi is equivalent to 5. Pero ipinipilit kasi ng mga Seventh-day Adventist na yung U, 5 din yon. Kasi yung U at saka yung V, magkasing kahulugan lang yon, sabi nila. Kaya, ang ginawa ni Kaburnok, yung U, pilitan niya ng V. So, instead na Vicarious, ang ginawa ni Kaburnok, yung Vicaribs. Kasi yung U kasi para sa mga SDA is also equivalent to 5 na the same lang yung U at saka V. Kaya 5 yun. So, yan ang ginawa ni Kaburnok. Ngayon, panoorin natin kung paano yan bibilangin ni Kaburnok. Totoo ba ang ginawa ni Cesar Dizon na AR lang 110 na? Panoorin natin at yung IL 53 na. Panoorin natin paano ito ipapaliwanag ni Kaburnok. Narito. Sige, umpisa natin sa VII6. Yung letter C ay 100. Samantalang yung IV ay number 4 po. Hindi po number 6 ito, number 4. Kaya 6 plus 100 plus 4 ay 110 mga kapatid. O ayan ha, maliwanag yan. Yung VI 6, tapos yung C 100, tapos yung IV 4. Natural, IV 4 talaga ang IV. Ano ka ba? Ha? Ito mga Sabadistang ito, hindi marunong magbasa ng Roman numeral. Sila ang pumili ng Roman numeral tapos babasahin sa paraang hindi tama. Mali. Pag nagbasa ka ng Roman numeral, ang pagbasa dyan, pahalang. Hindi pababa. Ano yan? Chinese? Ang alam ko, ang binabasa ng pababa, yung Chinese, Japanese, or Korean. Binabasa nila yung pababa. Pwede rin, pero yung Chinese talaga, pababa talaga yung Chinese. Yung ito naman, Roman numeral, hindi siya kailanman binabasa na pababa. Kasi ang basa nito, pahalang. Ang problema kasi Cesar Dizon kasi inaamin naman niya dito na gumawa sila ng kanilang sariling paraan at hindi sa tamang paraan kung paano basahin ang Roman numeral. Kaya kitang-kita naman sa ginawa ni Kaburnok, VI 6, C 100 plus 4 sa IV equals 110. Wala yung sinasabi ni Cesar Dizon, AR equals 110. Ha? So, palpak talaga ang ni Cesar Dizon, ano? Palpak talaga. So, ating ituloy ngayon yung paano naman bilangin ni Kaburnok yung Philly. Eto, panoorin natin. Philly, mga kababayan, yung I po ay 1 at yung LI ay 52 kaya 53. O, kita mo? Ang binilang ni Kaburnok dito, yung I 1 at yung LI ay 52. Kaya resulta, 53. Ang sabi ni Cesar Dizon, ang binilang daw dito yung IL. Ano ba naman? Cesar Dizon, magsisinungaling ka yung panghalata. Ang liwanag naman eh. Kinuha niya yung video, in-screenshot niya, pero ang presentation niya sa ginawa ni Kaburnok, hindi tugma.
Ang tawag dyan, 100% panloloko. Kasi sa Padistat, talagang maluloko to eh. Si Cesar Dizon, ano? Baka kasi bigla namang ulit mag-react si Holy Google. Oh? Si Holy Google kasi napakahilig sumausaw si Holy Google. Iba ang tinutukoy ko, bigla siyang papasok. Okay. Welcome naman si Holy Google sa akin na na makipagsabayan. Actually, hanga ako sa katapangan nito. Bakit? Nakatago kasi yung mukha. Oh. Kapag kasi nakatago yung mukha, malakas ang loob niyan. Bakit? Wala silang, hindi mo sila kayang habulin kung sakali mang gumawa ng kabulastugan. Halimbawa, si Dino Diaz, no? Hindi mo siya pwedeng habulin yung sumayaw siya na nakalabas yung brief. Hindi mo siya pwedeng habulin doon. Oh, sumayaw-sayaw siya, nakahubad, labas yung brief. Kasi wala siyang mukhang ipinapakita. Oh, yun si Dino Diaz ng Baptist. At saka kahit pa pagbantaan niya yung buhay nung kanyang nakakatalakayan, hindi mo siya pwedeng habulin kasi wala siyang muka. Oh, pag nakatago kasi yung mukha kasi malakas ang loob niyan, matapang ang loob niyan na kung mawa ng mga kabulastugan. Ito naman ngayon, ang ginagawa naman ni Cesar Dizon dito, yung I1 tapos LII52, aba ginawa ba naman yung IL53? Tama? So itong diferensya ngayon sa pamamaraan ng Seventh-day Adventist. Yung si Holy Google, malakas ang loob nung kasi nakatago yung mukha nun. Oh. Alain mo, hindi ko pa nga bilang siya sa aking pangalan, pero hindi ko binigyan ng pasin yung pangalan niya kasi gusto ko mayroon siyang trademark sa phone ko. Kaya ginawa ko sa kanya Holy Google. Sa kanya ko unang narinig ang term ng Holy Google. So, hindi ko binabanggit pangalan niya pero nagbanta na siya na kapag isinapubliko ko yung pangalan niya, pwede daw niya akong pakasuhan nung yung private data, ano ba yun? Oh. So, kaya malakas ang loob ni Holy Google na banggain ako. Do iba yung tinitira ko, papasok siya, welcome ka pa rin, Holy Google, ha? Huwag mong isipin na dahil hindi ko tinatalakay ko, hindi ka na pwedeng pumasok. Pwede mong sakyan sila. Gaya na ginawa mo doon kay Jason Turno, sinalo mo yung kanyang pagka super talawan. Sinalo mo, ang nangyari, ikaw yung naipit sa tanungan portion. Okay. Okay lang naman sa akin yon. Okay, ating ituloy naman ngayon ang mga paliwanag ni Kaburnok. Narito. So yan po ang Philly 53. Sa day naman yung VI 500. Yung I ay 1, kaya 500 plus 1 ay 501, mga kapatid. O ayan o. Ito na yung klaro. Yung Vicarious, nilagyan lang yung number 110 sa ibabaw ng AR. Akala na ni Cesar Dizon, yung AR ang 110. Kita mo? I-screenshot na lang, pinapalpak pa ang presentation. O tapos yung 53 na sa ibabaw ng IL, akala ni Cesar Dizon, yung IL ang 53. Ano? So, ma-imagine mo yung mukha ba? Yung mukha. Si Cesar Dizon ba? Ang lakas ng kanyang boses. Tingnan mo yung mukha niya. Ang lakas ng kanyang boses. Galit na galit. Kasi yung AR daw ang 110. Ha? At yung IL daw ang 53. So, binasura ni Kaburnok. Bakit? Talagang mali talaga yon. Ang paggamit, pagbilang, pagbasa ng Roman numeral, yan ay pahalang, hindi pababa. Hindi pababa. Wala kang makitang 8 ng Roman numeral na VII. Hindi ganun. Ang 8 is VII, hindi siya VIII. Mali. No? Mali talaga ang pagbasa niyan, pahalang. VIII is 8.
Hindi V-I-I-I, pababa. Mali yun. Okay, so yan muna ang ating tampok na video dito sa ni Kaburnok, kung saan is kitang-kita naman talaga ang pagkabagsak ni Cesar Dizon. Huling-huli siya ni Kaburnok ang kanyang panloloko. Pero kay Cesar Dizon, wala lang yun. Kahit wala lang yun. Para kay Cesar Dizon, normal lang yun. Okay, so mamayang gabi po, abangan po ninyo ha, punto por punto, Worldwide Catholic Bible Studies nyo kaya magta-topic ngayon. Hindi po alam So, abangan nyo lang mamaya at mag-enjoy po tayo. Sa mga merong gustong katanungan, mag-raise hand lang po kayo at kayo'y pagbibigyan. Ito po si John Dualapad, sabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.